Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan ulit tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkasama-sama upang siya ay atin pong pasalamatan at purihin sa kanyang kabutihan sa atin itong nagdaang isang linggo. Ito rin po ay pagpapalang pinagkaloob sa atin para atin pong muling pag-aralan ang kanyang salita at maipanalangin po ang mga pangailangan ng bawat isa. Ang lagi ko pong panalangin sa atin lahat na nanonood at nakikinig ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon ng maayos na kalusugan at malalakas na pangatawan at patuloy po na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay lalong tumitibay ang atin pong pananampalataya. Na sa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon ay mas lalo po tayong napapalapit sa atin pong Panginoon. At patuloy na nai-enjoy natin ang mga ganitong gawain. Kaya ngayong gabi sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa 1 John chapter 4 verse 9. 1 John chapter 4 verse 9. Ang sabi po dito, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito na muli mong tinipon, dinala ang inyong pong mga anak upang kami po ay sama-sama na magbibigay ng kapurihan at pasasalamat sa inyo. Sama-sama naming pag-aaralan inyong salita at amin pong ipapanalangin ang pangangailangan, ang mga kahilingan ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong pong salita, ngayon pong gabi, muli mong ibukas ang puso't isipan namin upang maintindihan namin, Panginoon, ang gusto mo na malaman at matutunan namin sa oras na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay maging malaking bahagi ng amin pong pang-araw-araw na buhay. Ang salita mo na maririnig namin ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong July 7, 1967, ilan po sa inyo ang pinanganak na noon or may isip na ng mga panahong yon. Meron pong isang awit, isang kanta na sumikat sa buong mundo. Sapagkat una, ito po ay inawit na kung hindi sila ang pinakasikat, ay isa sa pinakasikat na boy band nung kapanahonang yon. At ito po ay walang iba kundi ang Beatles. At ang awitin pong ito ay sinulat daw nung dalawang membro nila, si John Lennon at saka si Paul McCartney. At ito po ay naging sikat, sapagkat first time na ito po ay broadcast, sa 5 kontinente sa buong mundo. Ang ibig sabihin, ang dami na nakarinig nito, almost 4 million people ang nakarinig. At ito po ay naging best-selling nung ito ay na-release. Ang title po ng awiting ito ay All You Need Is Love. All You Need Is Love. Ang kailangan nating lahat ay pag-ibig. At alam po ninyo, kung babasahin nyo o obserbahan ninyo, ang lyrics at ang kwento ng awiting ito ay sinasabi po dito, ang tangi mo lamang kailangan sa mundong ito para matutunan mo, maunawaan mo ang isang bagay o mapuntahan mo ang isang lugar, ang kailangan mo lang ay pag-ibig. All you need is love. Pero mga kapatid, kung masusi nating pag-aaralan itong awiting ito, ay mapapansin natin na ito ay kulang. Sapagkat sinasabi lang nito ang pangailangan ng isang tao or ng mga tao. At yun ay ang pag-ibig. At sa gabing ito naniniwala po ako na hanggang ngayon, yan pa rin ang hinahanap po ng atin pong kaluluwa, ng atin pong mga puso. At ang pagkukulang po na makikita natin sa awiting ito, yes, na-identify niya kung ano yung kailangan natin, pero hindi niya binanggit kung papaano at saan natin makukuha yung pag-ibig na yun. At anong klaseng pag-ibig ang tinutukoy nila sa awiting ito. Ngayong gabi mga kapatid, yan po ang makikita natin sa salita ng Diyos. Yan ang maganda kung tayo po ay laging nag-aaral, kumukonsulta sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang salita, hindi lamang sinasabi niya kung ano yung kulang mo, kung ano yung mali mo, kung ano yung
dapat itigil mo o isuko mo. Sinasabi rin niya kung ano ang dapat mong gawin, saan mo ito makukuha. At ngayong gabi mga kapatid, naniniwala akong tayo pong lahat, we are longing and we are looking for true love, for real love. Isang pag-ibig na totoo at pangmatagalan. No po? Kaya ngayong gabi mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating mensahe, the love that we need. The love that we need. Ang pag-ibig na kailangan natin. Kung babalikan natin itong 1 John chapter 4 verse 9, makikita natin dito, no, na ang pag-ibig na kailangan natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. At yan po ang ating pinag-aaralan for the past 3 Wednesdays na, no? Sapagkat kung hindi po natin ito malalaman at matututunan, maling pag-ibig po ang atin pong gagawin at ipapamuhay. At pagka tayo ay namumuhay, no po, at gumagawa sa maling paraan ng pag-ibig, gaya ng lagi nating sinasabi, tayo ay masasaktan, tayo ay mabibigo, tayo po ay manghihinayang. Ano po? Pero ito nga pong pag-aaralan natin ngayon ay ipinapakita po ni Apostol Juan kung anong klaseng pag-ibig ang kailangan nating lahat at paano at kanino natin ito makukuha at ano ang mangyayari sa atin once na nagkaroon tayo ng ganitong klase ng pag-ibig. Ngayong gabi may tatlo po tayong katotohanan na makikita tungkol po sa the love that we need, no? Tatlong katotohanan tungkol po sa pag-ibig na kailangan po nating lahat. Ang una, kung babalikan natin itong verse 9, ang sabi niya, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him." Ang sabi po doon, this is how God showed His love among us. Pansinin niyo po yung salitang showed. No po? Sa ibang translation, ito po ay revealed. Inihayag niya. Ipinakita niya. Kaya ang una na katotohanan na makikita po natin tungkol dito po sa pagmamahal na kailangan natin is the revelation of His love. No? The revelation of His love. Ang paghahayag ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Ang gusto ko pong makita natin dito mga kapatid, ang Panginoon hindi niya itinago ang kanyang pag-ibig, no? At yung pag-ibig niya ay hindi blurred or hindi malabo, no? Malinaw, no? Talagang simula pa lang sa creation of the world, no, ay makikita po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin pong lahat. At kung titingnan po natin ang Romans chapter 5 verse 5, paano po natin makikita itong nireveal ng Panginoon na kanyang pag-ibig? Paano natin ito mauunawaan at paano natin ito mararanasan? Ang sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 5, "And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us." Okay? So dito po, ang sabi po ni Apostol Pablo, no, ay ibinuhos ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso, sa ating pong mga buhay, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Na itong banal na Espiritu na ito ay ibinigay niya sa atin. Tandaan po natin, ano, magkakaroon lang tayo ng banal na Espiritu, titira lang ang banal na Espiritu sa atin pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ano po, kung isusuko natin ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano, iiwas niya tayo sa tsak na kapahamakan doon sa impyerno. At ang sabi nga po doon sa Ephesians chapter 1 verse 13, lagi po natin itong binabasa, tatatakan tayo ng banal na Espiritu bilang pagpapakita na tayo ay pagmamayari na ng Panginoon. At ang sabi dito, once na meron ka ng banal na Espiritu, mararanasan mo na, mauunawaan mo na, at maihahayag mo na ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig na kailangan natin. So ngayong gabi mga kapatid, kung hindi pa po natin sinusuko ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin niyan, wala pa po tayong banal na Espiritu. No? At ang ibig sabihin din po nun, pag wala tayong banal na Espiritu, hindi pa po natin mauunawaan, mararanasan, at maiisagawa
ang pag-ibig na kailangan natin, na yan po ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Pero sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, po, tayo po ay may banal na spirito, at dahil po sa banal na spirito na nasa atin, may kakayahan po tayong maunawaan, maranasan, at ibahagi ito sa iba. Salamat sa Panginoon because He revealed His love to us. No? Hindi niya ito itinago, hindi niya ito isinekreto. Meron pong isang awit ulit na sumikat noong pong July 4, 1992. Ito po ay kinanta ng The Company. Ewan ko po kung alam niyo po itong grupong ito. Pero ang title nung awiting yun ay Muntik na Kitang Minahal. At ang mensahe po ng awiting yun ay nangihinayang siya. Kasi hindi niya nasabi na mahal niya yung lalaki na nanliligaw sa kanya. No? Sapagkat akala nung babae, hindi totoo yung pagmamahal ng lalaki. Pero yung lalaki, naghintay siya ng matagal. Pero dahil sa matagal nga ng paghihintay, nainip na siya, umalis na siya. Okay? So, yun nga, hinayang na hinayang yung babae kasi hindi niya nasabi, no, na muntik na niyang minahal yung lalaking yun. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos hindi niya tinago, no? Hindi niya sinikreto yung pagmamahal niya sa atin. Bago pa tayo nilikha, bago pa tayo dumating dito sa mundong ito, ay inihayag na ng Panginoon yung kanyang walang hanggan, no, na pagmamahal sa bawat isa. Kaya kung meron dapat tayong matutunan, no, na klase ng pagmamahal, ay yung pong pagmamahal ng Panginoon, sapagkat inihayag niya sa atin itong pagmamahal na ito. At tandaan natin, no, sa pamagitan lamang ng pagsuko natin ng ating buhay sa Panginoong Hesukristo, sa pagtanggap natin sa Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, no po, dun lang natin mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Okay po, so yun ang una na makikita nating katotohanan tungkol po sa pag-ibig na kailangan natin, no? The revelation of His love. Ang pangalawa, the representation of His love, no? So, ang kinatawan, no? Ang kumatawan sa pag-ibig ng Panginoon, no? Sino yung naging representative ng Panginoon? Paano niya pinakita, ipinaramdam sa atin, no po? Kung babalikan natin ulit, ito pong 1 John chapter 4 verse 9, ang sabi po dito, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Okay? He sent His one and only Son. Okay? Sa ibang translation, His only begotten Son. Napakahalaga po nitong mga salita na ginamit dito, lalo na yung adjective, begotten or only Son. Sapagkat ang ibig sabihin po nito, no, same in nature, same in essence. Okay? He did not, God the Father did not create the Son. Okay? Kundi ito po ay coexisting. No, na yun nga po na pag-aralan natin sa Trinity, may isang Diyos pero may tatlong persona. Ang pangalawang persona ay ang Panginoong Hesukristo, na ang kanyang na ang tawag sa kanya ay Son of God. At yung isang persona ay God the Father at yung isa ay ang God the Holy Spirit. Okay? So, ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito po sa lupa. At alam ko po, madalas na natin yung naririnig, ang Panginoon ay nagkatawang tao, no, pumunta siya dito sa lupa. Tuwing Pasko, sineselebrate natin yung kanyang pagdating. Ano po? Ngunit kung atin pong pag-aaralan, no, atin pong pagbubulay-bulayan kung gaano kahirap, no, kung gaano katindi yung sakripisyo na ginawa, no, ng Diyos Ama at saka ng Diyos Anak, no, sa kanyang pagpunta dito, no. Ang ibig sabihin, mapapalayo ang Diyos Anak sa Diyos Ama, no, at ang Panginoong Hesukristo pupunta siya dito sa makasalanang mundo, na ang Panginoon, no, ay banal. Siya po ay nagkatawang tao. At siguro okay lang kung halimbawa pagdating niya dito, siya ay pinanganak sa palasyo,
no? At siya ay hari agad. Pero makita po natin na siya ay alipin. Siya po ay nag-anyong tao at siya ay naging alipin, no? Ordinaryong siya ay mas bababa pa kaysa sa ordinaryong tao. Ganun siya nagpakumbaba. Bakit niya ginawa yon? Para iparamdam, para ipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kung titingnan po natin ang John chapter 15 verse 13, ganito po inahayag, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. John 15:13. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. No? So dakila, no, ang ganitong klaseng pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pero tingnan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo dito. Dito natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa Romans chapter 5 verses 6 to 8. Sabi po dito, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So mga kapatid, ganito po ang klase ng pag-ibig na ipinakita, no, ng Panginoong Hesukristo. Na ito pong pag-ibig na ito po ang representation ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. No? Kumbaga, ang Panginoon niya ang representative ng Panginoon, ng Diyos Ama. Kung ano yung pinakita, no, ng Panginoong Hesukristo na klase ng pag-ibig, yun po ang pag-ibig ng Diyos Ama. He is willing to give up, no, His priceless or most important possession, which is His life, no, para iparamdam lang sa ating lahat ang kanyang pag-ibig, ang katotohanan ng kanyang pag-ibig. At ang sabi dito, no, kung babalikan natin dito sa John chapter 15, no, a man laid down his life for his friends. So ang tingin ng Panginoon sa mga makasalanan, no, sa mga ungodly, no, na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5, ang tingin ng Panginoon sa mga taong yun ay kanyang mga kaibigan. Kaya binigay niya yung kanyang buhay. Nakita niyo po? Kumbaga, ang Panginoon, hindi siya na-personal. No? Parang, ikaw masyado kang matigas ang ulo. Ikaw madami kang mga ginawang mali. No? Itong pagbibigay ko ng buhay ay para sa mga konti lang ang mga ginawang kasalanan o para sa mga mababait lamang. No? Pero hindi po yun ang ginawa ng Panginoon. Lahat ng mga makasalanan, ang tingin ng Panginoon ay kanyang friends. No? Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. No? Tayong lahat, ang tingin ng Panginoon sa atin, kahit tayo po ay makasalanan, no? Kahit tayo ay gumagawa pa, patuloy na sumusuway sa Kanya, siya po ay namatay na para iligtas po tayong lahat. Yun po ang kanyang expression ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, higit na dakila ang pag-ibig ng Panginoon. No? Kahit na sino pa man, no? Yung mga tao, mga bagay na minamahal natin ngayon pong araw na ito, ngayong oras na ito, sa mundong ito. Higit ang pag-ibig ng Panginoon at karapat-dapat na siya ay ating unang mahalin. Siya ang dapat maging number 1 na minamahal natin sa buhay na ito. Sapagkat ang pag-ibig niya ang kailangan nating lahat. At salamat sa Diyos, no? Kahit nung panahon na hindi pa natin sinusuko ang ating pong buhay, minahal na tayo ng Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang sa gabing ito na ituon natin, no, ang ating pagmamahal sa ating pong Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, no, sa pag-ibig na ito na kanyang ipinakita, ipinaranas sa bawat isa. So yun po ang pangalawa na makikita po natin na katotohanan tungkol po sa pag-ibig na kailangan natin. Ang una nating nakita, the revelation of His love. Ano po?
Salamat sa Diyos, hindi niya ito sinikreto, pinakita niya sa atin. At ang naging representative niya, no, the representation of His love ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na sa kabila na tayo ay mga makasalanan pa, no, hindi pa natin naiisip ang Diyos, siya po ay namatay na para sa atin, para maligtas po tayo, no, sa atin po mga kasalanan, makaiwas po tayo dun sa tiyak na kapahamakan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And then, ang pangatlo po na katotohanan ay the restoration through His love. No? The restoration through His love. Ang pagbabago, no? Or pagsasaayos, no? Nang dahil sa kanyang pag-ibig. Okay? Kung babalikan po natin itong 1 John chapter 4 verse 9, ang sabi dito, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. That we might live through Him. No? Para tayo mabuhay, no? Sa pamamagitan niya. Okay? So, ito ang makikita nating dahilan kung bakit pumunta dito ang Panginoon, kung bakit ipinaramdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal para tayo ay mabuhay, for our lives to be restored, no? Sapagkat dahil po sa kasalanan, no, ni Adam and Eve, na siya nagre-represent ng buong sangkatauhan, no, nung sumuway sila sa Panginoon, so that, no, nahiwalay tayo sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, ang kahulugan ng death ay separation, no? At para ma-restore ang atin pong relationship sa Panginoon, no, para manumbalik, no, para mabuhay siya ulit, no, we need to experience the love of God. God has to reveal His love and let the Lord Jesus Christ present it to us. Okay? So ito po ang kailangan nating pag-ibig, no? Hindi lamang nagbibigay ng kasiglahan, no? Hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa atin, kundi nagbibigay ng buhay. Okay? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 4 and 5, But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Okay? So, ang sabi po dito, dahil sa dakilang awa ng Panginoon sa atin, binuhay po ulit tayo, no, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ay hudyat, no, na natapos na ang requirements, no, para tayo po ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan, para po tayo ay magkaroon ulit ng buhay, no? Ang ibig sabihin nun, maibalik yung relationship natin, no? Mabuo ulit yung relationship natin sa atin pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay mananatili, no, na malayo sa Panginoon, kung atin pong ire-reject itong alok na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo, mananatili po tayong patay. Ang ibig sabihin, mananatili tayong hiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan. At kung tayo po ay mananatiling hiwalay sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak, no? Tayo po ay itatapon ng Panginoon doon sa apoy ng impyerno. Siguro tatanong natin, akala ko pa mapagmahal ang Panginoon. Bakit itatapon pa tayo sa impyerno? Bakit hindi na lang tayo sagipin lahat, no? Ang gusto ng Panginoon, matuto ulit tayong sumunod at magtiwala sa Kanya. Sapagkat yun ang inutos niya kay Adam and Eve, no? Na sumunod sila doon sa inutos ng Panginoon na huwag kakainin yung pinagbabawal na bunga. Pero sinuway nila yun. At dahil doon, napalayo sila sa Panginoon. At yan din po ang gusto ng Panginoon, na ibalik niya tayo at matutunan natin yung magtiwala tayo sa Kanyang iniuutos. At salamat sa Panginoon dahil sa kabila nga ng madalas tayong sumusuway, ito yung Kanyang pag-ibig. Binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon. Kaya mga kapatid, nawa, wag nating aksayahin ito. Mga kapatid, ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, binuhay ulit tayo, no? Ibinalik ulit yung naputol na relasyon natin because of God's love. Ano po?
na ipinakita ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nagpunta dito po sa lupa. Ang sabi po sa Titus chapter 3 verses 4 and 5, "But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit." Okay? So makita po natin dito na hindi dahil sa mabubuti nating gawa, no? Or hindi dahil sa initiative natin kaya tayo naligtas. It is because of God's love, no? And God's mercy to us. God's grace, no po? Kumbaga, ang Panginoon ang lahat kumilos, no? Ang Panginoon ang naghanda ng lahat, no? Para makaligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ang atin lang gagawin, sumampalataya, no? Ang atin lang gagawin, sundin kung ano ang kanyang ipinapagawa. At yun nga po ang makikita natin dito. Pagka nangyari yun, the Lord will restore our lives, no? Babaguhin niya ang buhay natin. Aayusin niya ang lahat ng mga palpak, ang lahat ng mga mali sa atin pong buhay. Ito po, ganito po katindi ang pag-ibig ng Panginoon. At naniniwala ako sa gabing ito, itong klase ng pag-ibig na ito, ang kailangan po natin, ang pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi, meron po tayong tatlong katotohanan nakita tungkol po sa kailangan nating pag-ibig. Ang una, the revelation of His love. Second, the representation of His love. And third, the restoration through His love. Mga kapatid, kung madalas kang nabigo, no, o nasaktan because of love, no, at naghahanap ka, no, kung saan-saan, kung kani-kanino ng totoong pagmamahal, hindi mo yan makikita, no? Hindi mo yan makikita sa tao, hindi mo yan makikita sa material na bagay. Makikita mo lang yan, mararamdaman mo lang yan sa atin pong Panginoon, no? Sapagkat inihayag niya yung kanyang pag-ibig, no? Ipinakita ito ng Panginoong Hesukristo. At once na maranasan po natin ang pag-ibig ng Panginoon, it will change our lives, no? Not only for this life, but it will change our lives forever. Naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Panginoon? Bakit hindi natin subukan ang pag-ibig ng Panginoon? Because His love is the love that we all need. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Kulang ang salita namin, kulang ang aming karunungan para ito ay amin pong unawain. Pero salamat Lord sapagkat inireveal mo yung kaya naming maintindihan, kaya naming maiangkop sa amin pong buhay. O Panginoon, nawa ay bigyan mo kami ng kapayapaan, kasiglahan, dahil ipinakita mo, ipinaranas mo sa amin ang pag-ibig na kailangan namin. Dalayan ko po Panginoon, kung merong ilan sa amin dito ang hindi pa sinusuko ang kanilang buhay sa inyo, nawa ang mensaheng ito ay kumatok sa kanyang puso, kausapin siya na isuko ang buhay niya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamagitan lamang nun, mararanasan namin ang tunay na pag-ibig na kailangan namin. Ang pag-ibig na ito ay nagbubuhat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Pagpalain mo po ito sa bawat isa na nakarinig nito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy tayo mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.